Kahit na may problema ang mag-partner na si Jasmine Sopetran at Lakas Tama, nagawa pa din ipagtanggol ni Jasmine ang kanyang partner mula sa mga taong gumagawa lang umano ng kwento. Katulad na lamang ni Sian Gasa na kung saan sinabi nitong tinutukan umano ng baril Lakas Tama ang kanilang 6 na buwang gulang na anak. Ayon kay Jasmine, wala umano itong katotohanan. Para din kay Jasmine, normal lang umano na magkaroon ng sakitan sa pagitan nila ni Lakas Tama sa tuwing nag-aaway sila dahil hindi naman daw perfect ang kanilang relasyon. Kung matatandaan, noong October 15 ng madaling araw, sumugod si Jasmine sa Parañaque Police Station upang reklamo ang partner na si Yoshiyuko Kobayashi o mas kilalang Lakas Tama. Base sa report na nilabas ng mga otoridad, physical at emotional abuse ang inirereklamo ni Jasmine. Sinabi din umano ni Jasmine na tinatakot umano siya ni Lakas Tama na papin gamit ang baril nito na hindi lisensyado. Maraming nakikisawsaw. May mga kumakalat na pictures, may kumakalat daw na videos kuno. Sana sa lahat na nakikisawsaw, no? Isipin nyo, gamitan nyo ng utak. As of now, para sa mga nakakaalam, nandito ako sa family ko. Nandito ako sa pamilya ko kasi mas safe ako dito kaysa dun sa inuupahan namin. Marami naging concern pero hindi siya yun kaibigang matatawag. Regarding doon sa mga sinasabi niyang alahas niya, na naisanla, na benta, pera niya, sige, i-clear out ko yan. Para sa akin nagaling kasi para hindi din kayo kumukuha ng haka-haka nyo, na snitch kuno, may mga kung sino-sinong artist, sino-sinong influencer nagbabanggit ng mga kung ano-anong kwento nila. Kasi kwento nyo yan eh. Siyempre, pag kwento nyo, sira ako. Diba? Imagine, yung buhay namin, buhay ko napakasimple lang. Yung buhay ko na wala naman pa kayo mga kung sino-sinong tao. Tapos nai-involve sila. So ito, yung sa alahas na sinasabi nyo na tinakbo ko, yung pera niya, bank account ko, pumapasok lahat ng pera namin. Oo, ito, mag-start tayo doon. Hindi kami okay nung time na yun. Magkaaway kami, inalisan ko siya. Kasi ayoko nang humaba yung away namin. Lumayas ako doon, umalis. Hindi ako totaling lumayas eh. Pangit lang talaga si Yoshi mag-term ng salita. Hindi lang siya marunong mag-deliver ng mga sinasabi niya. Okay? Hindi lang siya marunong mag-deliver ng mga sinasabi niya. Pero ang eksakto noon, umalis ako ng bahay para magpalamig, magpakalma, hindi kami mag-abot, hindi na humaba yung away. Regarding dun sa pera na minimin niya, na tinakbo ko daw, sa bangko ko kasi pumapasok yung pera. And to make it clear dun sa pera na yon, dalawa nga kaming nagtrabaho dun. Kung napapanood niyo yung mga sugal live ko, yung mga online live ko na nilalaro kong site, bukod sa kumikita ako dun, may sahod ako dun. Para sa kalinawan ng lahat. Nabayad kaming dalawa ni Yoshi with contract doon. Siguro naman hindi kayo bulag, hindi kayo bingi, lalo na sa mga ganyang larangan ngayon. Kasi nga, influencer kami. Kasi nga, may pangalan. So yun siya. Sa bangko ko pumasok yung pera, lahat ng pera na kinikita namin, bangko ko, dahil walang bangko dito si Yoshi. Okay? Hindi ko tinakbo yun dahil as of now, until now, ang pera na yun, nasa akin lang. Ba't ko itatakbo? Anytime, pwede niya akong makausap, pwede niya akong makuha, pwede niya makuha yun. Ngayon, yung pera na yun, mostly ang nagtatrabaho dun, to make it clear lang din, ako ang nagla-live dun. At kita nyo naman yun. Sa alahas naman na nakasanla daw, i-clear out ko na yan. Yung alahas na yon, yung bracelet na yon,
naisanla namin yun regarding sa pagbibusiness namin. Wala kaming nilapitang tao, kaibigan. Wala kaming inapakan tao kasi gusto naming magnegosyo ng galing sa amin. So yung alahas na yun, hindi yun naisanla dahil sa amin. Hindi yun naisanla dahil hiningan ko siya ng pera o inano ko siya. No. Sinanlaan namin yun dahil nag-umpisa kami ng negosyo. As nakikita nyo naman, yung negosyo na yun, yun yung pinapatakbo namin ngayon. Yung relo, damit, cup. Kasi marami kaming sinusubukan para maging okay kami. So yun, kiniklear out ko lang yun sa alahas na sinanla daw. Dahil daw sa akin, naubos. Hindi ganun yun. Sa mga negosyo na sinimulan namin na hindi kami ng perwisyo o ng nangapak ng ibang tao. Sa bulsa namin mismo galing. Yung sweldo na tinakbo na sinasabi ninyo, ang pera na yon, trabaho namin yon, dalawa kami ang kumita doon, MW cash. With contract. Na may pangalan niya at pangalan ko. Marami kong sacrifice lang din naman kung paggaganyanan nyo ako ng sacrifice. Marami akong sinakripisyo dito at alam ng mga tao yan. Yung mga contract career ko, yung mga works ko na hindi na ako pwede magtrabaho dahil kailangan cut off lahat dahil nga, syempre, pamilyado na ako, hindi na ako yun na yun eh. Iba na yung figure ko ngayon eh, mother figure na, hindi na ako pwede magaganon, which is alam nyo naman yun, at hindi kayo nag-iisip, basta-basta kayo nagsasalita, nagko-comment, nagaganyan, nagkakampihan, gumagawa ng sarili-sarili nyong kwento. Doon na tayo sa bata na ini-involve nyo. Doon tayo sa bata na ini-involve ng mga Poncio Pilatong nakikisawsaw. Kasi ito yung gusto nyo, yung kalkalin yung buhay namin. Though di ko naman masisisi kasi itong si Yoshi nagaganyan din, nagla-live. Siya na yan, hindi ko siya mapipigilan eh. Yung sinasabi nila na meron daw ginawa sa anak ko, si Yoshi. Yung sinasabi ninyo na taong nag-post na sinabi, sinaktan daw yung anak ko. Tinutukan daw ng barit. Sinong taong gagawa na kahit sino mag-asawa, anong galit sa partner niya, hindi niya gagawin sa... Never po nangyari yun. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Na tinutukan ni Yoshi, yung anak niya, sa akin, hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Walang ganun. Di ko alam kung sino yung naggagawa ng kwento, palalalain yung sitwasyon. Kasi galit kayo sa tao. Diba? Normal yun. Oo, aminado ko. Dumating na kami sa point ni Yoshi na hindi na kami honeymoon point na sinasabi ng mga nagre-reaction video. Wala na kami sa honeymoon stage. At lahat ng magkakasama sa relasyon, lahat ng magkarelasyon, dumadaan sa sitwasyong ganyan. Okay, dumating na kami sa point ni Yoshi na nagbabatuhan na kami ng mga gamit. Nagsisipaan na kami dahil sa ganun. Dumadating sa stage na ganun ang lahat. Huwag kayong plastic. Huwag kayong nagmumurahan. Kasama yun. Di ba ganyan din kayo? Hindi kayo? Malinis kayo? Anghel kayo? Anak lang kayo ni Lord? Di kayo anak ni Satan? Nakakatawa yung mga taong naglalabas ng mga kung sino-sino gusto kong pangalanan eh. Diba, Christian Gasa, Sian Gasa, sasabihin mo yung anak ko, tinutukan ng ni Yoshi? Saan mo kinuha yun? Bakit nakikialam kayo? Para saan? Nasasabihin nyo, dadamay nyo pa yung anak ko. Dadamay nyo yung... Oo nga. Dumating na nga sa point, di ba nga, na sinasaktan niya na ako, sinasaktan ko na siya, nasampal ko na siya, nasipa ko na siya, nabato ko na siya. Ganon din, same way din. Nababalik din niya sa akin yung mga ganon. Kasi, kinokontrol ko siya at ayaw niya yun.
Which is kaya ako siya kinokontrol kasi gusto ko maging okay siya, gusto ko maging tuwid siya, gusto ko maging ano siya eh, malayo sa dating buhay niya dun sa mga nakaraan niya. Di ako magmamalinis, di ko siya ipagtatanggol dito. Nangyayari yun.